Ganito yung washroom dito sa Canada. Oh. Kahit nangungupahan ka lang. Eh, maligo tayo. Hindi mahirap kasi yung kahit winter kailangan maligo. Ayan. Hindi maganda magtrabaho pag hindi ka maliligo. Ano ko nga din yung ano ko. Yung aking biniling Lacoste na t-shirt. Yan. Ano nga tayo, magpabango nga rin tayo kahit papano. Yung malayo lang, yung light lang siya, light. Yan. Eternity. O light. Isang pisik lang. Dalawa, ayan. Wow. O, eto yung bago kong Lacoste. O, $80. $80 yung 1 week ko na tip ngayon ay 102. Meron pang $22 na ano na natira. 1 week lang yun na tip. O, ganun po dito. O, nandito na naman ako sa sawmill. Meron yung nag-comment sa videos ko. Mabasag daw ang salamin. O, eto. O, basag ang salamin Ilang buwan lang yan. Ganito dito sa Alberta. Yan. Pag nagpapalit ka ng salamin, ilang araw lang, basag na naman. Kaya hayaan mo ng basag. Ayan to. Oh. Yan si Banawi Red Bee. Papasok na naman. Ang haba na ng buko, pero chef ko, puti, hindi nakikialam yan kahit anong itsura mo dito. O ganun dito. Matindi ang bullying dito sa Canada. O, kung ano yung itsura mo, hindi nila pinapakialaman. Kahit tadtarin mo pa yung mukha mo ng tato. Hindi kagaya, vlogger sa Pilipinas, pulis, bawal daw may tato. Dito, mga professional. Sa hospital, mga engineer, mga di-tato yan. Normal lang dito sa Canada. Yan, papasok na tayo. Oh, thank you Lord. Patapos na naman yung isang gabi. Ayan. Ganito ang buhay sa kusina. Magdi-dinner naman tayo. Ito ngayon yung dinner ko. Papakita ko ulit. Ipapasilip ko ulit yung dinner ko. Ito yung Southwest chicken bowl ng sawmill. Oh. Ito ay grilled chicken. Ayan, Cajun breast grilled chicken, corn salad, tapos yan 8 ounce na rice, lettuce, shredded lettuce, at saka yung cherry tomato. Ito may ano din dito, red beans, nas nilagyan ko ng bacon. Ayan yung ating lemon and honey. Ikukwento ko naman yung buhay kusina habang kumakain tayo. Medyo enjoy ngayon yung makipaglaro sa kusina kasi super busy ngayon. December. Ang daming customer. Malakikita ang restaurant. Ito lang kainaman dito sa napasukan ko ngayon ay libre yung pagkain. Sarap. Ang dressing pala nito ay cilantro dressing. May kanin din. Yeah. Ito pala ay nacho. Shredded nacho chips. And yung chicken breast, ito yung yogurt cilantro dressing. Yan. Kailangan dito sa kusina pag fine dining restaurant,
Kagaya ko na may mga pinagdadaan ng problema, kailangan ang problema pag pumasok dito ay tinatabi, iniiwan sa bahay. Kasi yung plating at saka yung pagbabasa ng ng order nakakalito. Alam, pag magkamali ka kasi ibabalik. Tapos pag sunod-sunod yung resibo, yung ticket na tinatawag nila, mabibehind ka. Ayan, magagalit yung chef. Kaya kailangan dito, pag pumasok ka dito sa fine dining restaurant, western fine dining restaurant, ay maano yung isip mo. Press. Ganun yun dito. Akala ko noon, $2 per hora yung tip ko, hindi pala. Depende sa pumapasok na na kita. Ayun. O, kain po tayo. May kanin. Ito yung beans. Parang pork and beans siya. Ayun, nilagyan ko ng bacon. Maganda ko magkusina. Yung mga nagtatanong sa akin sa ibang bansa, Pilipinas, maganda pag-aralan yung fine dining restaurant na cook, line cook. Medyo mas magaan kasi ang dito, pero kailangan wide lang yung isip mo. Ayan, mabilis kang at saka yung tenga mo kailangan pag sinigaw sa'yo dun sa kabilang station, naririnig mo. Kasi 4 na station yung amin. Sauté, grilled, yun yung tinatawag nilang broiler. Yung sa api, yung sa anong tawag doon? Yung plat na lutuan sa sa burger. Tapos yung sa naka-estasyon ako ngayon sa salad. At saka dessert. At saka pag may tawag na lobster, ako yung nagbubukas, nagbibigay ng plate. Kaya pag sabay-sabay yun sa akin, salad, dessert, yung mga lobster na yan, nabibehind din ako. Pero maganda dito, nagtutulungan. Kailangan teamwork ang kailangan pag nagkusina. Maganda magtrabaho sa kusina pag wala kang kinaiinisan na kasama mo. Yung magkakaano kayo, yung sundo. Kasi kung meron kang kinakainisan na isa, pagpasok mo pa lang pag-uumpisa pa lang ng trabaho, nasisira yung diskarte at saka nagkakamali ka pag may kinakainitan ka. Ayun, ganun po yung nagkukusina. Uwian na. Pasado alas 10 na. Thanks God, super busy. Ayan. Ganun talaga, kasama sa trabaho natin yan. Ipag-pray natin yung pinapasukan natin ay maraming customer lagi. Doon sila kumukuha ng pampapasahod sa atin. Ayan. Kailangan pag nangangamuhan tayo, nakikitrabaho lang, huwag mong ipagdasal na na walang customer para hindi ka mapagod. Doon kumukuha ng ng pampapasahod sa iyo. Ha? Cheesecake? Okay. Yan. Kaya kailangan pag-pray natin para pag dumami kita, dumadami din yung income, tumataas din yung sahod natin.
Ganun yun. Karamihan sa mga Pilipino kasi, hindi ganun. Mahirap magnegosyo. Ayan. Pag nangangamuhan tayo, mapapagod lang tayo, magtratrabaho. Pagdating ng bahay, matutulog na. Yung mga may-ari, nakaupo lang, nasa opisina, pero nag-iisip sila. Ganun pala yun. Tama yung sinabi ng tiyuhin ko. Yan. Yan. Ayan, sabi niya sa akin, napapagod kayong magtrabaho maghapon. Pagdating nyo ng bahay, magpapahinga na kayo. Kami, nag-iisip kahit natutulog. Ngayon, nag-put up ako ng business, nararanasan ko na ngayon. Tama sila. Mahirap mag-put up ng negosyo. Ayan, lalo na pag utang sa bangko. Ako, Diyos ko. Stress. Daming iniisip. Ayan, ganun pala yun. Dilip ako dito sa may-ari, 1976 ito. Ayan, nandiyan pa yung anak ng may-ari, nasa opisina, siya mag-close nito. Siya yung nag-e-expo doon, lahat ng lumalabas sa pagkain.